Looney, sinabing isa si Mot sa gusto niyang makalaban kung magbabalik battle siya. Badang dinetalye paano na-dismiss ang kaso niya. So tara. 2017 na magulantang ang buong hip-hop community sa nangyari kay Tito Badang dahil sa pagpasok daw umano ni Tito sa kwarto ng anak ng kaibigan niya. Kahit anong sabihin mo, tol, I don't know what the fuck you did. Sumisigaw yung anak ko sa taas, daddy, daddy, daddy. Sabi ko, anak, bakit? Ha? Si Tito Badang, hindi ko alam, nakatayo na lang dyan, hawak-hawak yung kamay ko. Gag! Matagal na wala si Tito Badang dahil sa nangyari. At taong 2023, muli siyang nagbalik sa mundo ng battle rap kontra kay Ram sa liga ng PSP. At acquitted na umano siya sa kaso. Pero gaya ng inaasahan, pinuruan siya ni Kay Ram sa issue niya. Anong klaseng tao ka? Kahit sabihin mong nanalo ka sa kaso, ang kaso yung ginawa mo na atraso, kaso-kaso ka. Talagang intensyon, bakit sa kwarto ng bata, dun ka napunta? Tapos nung nahuli ka sa akto, nagpanggap ka na punda? Sa pagbabalik nga ni Tito Badang sa eksena, dumami lalo ang haters niya. At hanggang sa panahon natin ngayon, marami pa ding mga fans ang curious sa totoong nangyari at kung paano nalagpasin ni Tito Badang ang kaso. At sa video nga na ginawa niya, dito dinatali ni Badang ang katotohanan. Alam niyo guys, marami silang sablay sa korte. Unang-una, nagsalita yung bata, tinanong ng judge, paiba-iba ng sinasabi. Samantalang kinausap na siya, nakaraan, parang ganun, na cross-examination na siya, tapos tinanong ulit siya, paiba-iba. At nag-witness yung kapatid, yung kuya, iba-iba din yung sinasabi. Hindi nagtutugma yung dalawa. So, dun pa lang, talagang pag hindi consistent yung sinasabi mo, talagang madidismiss. At talagang, at hindi rin nagsalita yung nanay-nanayan. At ito lang sasabihin ko sa inyo mga kapatid. Kapag minor de edad ang kalaban mo, kahit iurong ng magulang yan, ang number 1 na kalaban mo, DSWD. Pero bakit ako na-acquit? 8 taong kong nilaban yung kaso. Talagang naghirap ako dyan, nilaban ko yan, sobrang hindi ko na alam gagawin ko. Pero napatunayan ko at na-acquit ako. Alam nyo yung binasahan ako na promulgation ako sa korte, binasahan ako na-acquit ako, guys, yung iyak ko. Halos hindi ako makatayo, nanginginig ako sa korte. Sobrang pasasalamat ko sa attorney ko, sa Panginoon, number 1. At hindi lang yon guys. Marami kasi yan, may mga resibo ako na panghihingi nila ng pera sa Cebuana, bank transfer kasi nagpabayad yan sa akin. Yung bago pa lang mag-hearing. Kasi gusto nila magbayad. Pero ako, hindi ako nagbayad ng malaki. Dahil syempre nga wala akong pera. Doon nila tinuloy ang kaso. Kasi gusto nila malaki. So ang naibigay ko lang na total is 50,000. Guys, hindi ako nagsisinungaling dito. Alam ng Diyos yan. Tsaka wala akong ginawa doon sa bata. At alam din nila kung bakit ako nandun sa kwarto. Kukwento yan. Busy lang ako. Ito lang kasi mga naalala ko. Ito lang yung nasa utak ko. Ito lang din yung mga nangyari talagang totoo. Mahirap magsinungaling dito kasi kaso to. Dahil hindi biro ang may kaso. At ito pa guys. Ang kaso ko, acts of lasciviousness. Hindi rape. Wala akong kasong rape. Sa isang korte, yung acts of lasciviousness, mahina ang kanilang ebidensya. Kaya ibinasura yon ng korte. Kasi nga, hindi tumayo ang tatay. Hindi niya pinagtanggol yung anak niya. Hindi siya nagsilbing witness. Sa kabilang balita naman, isa nga si Mot sa solidong battle rapper ng panahon ngayon mula sa pinakabatang kampiyon ng isabuhay. Undefeated sa flip top, undefeated sa PSP, at kauna-unahang kampiyon ng Matira Mayaman Tournament. Isa na nga si Mot sa kinukonsider na GOAT na marami. Matapos nga ang tournament ang Matira Mayaman, nakaramihan ay champion ng isabuhay ang kasali. At nakakabilib na si Mot ang nakakuha ng kampiyonato. Marami ang napapaisip kung ano ang susunod na galaw ni Mot sa presscon nga ng PSP bago ang Matira Mayaman Finals.
Dito ay tinanong si Mot kung sino pa ang dream match niyang makabattle. Dito nga sinabi niya walang iba kundi ang hari ng tugma. Parang ano eh. Pero sige, ako magiging totoo na lang din ako sa sagot ko. Siguro si Kuya Luns. Gusto ko siya makalaban in the future. Okay, thank you. Kahit sa interview nga niya sa Dog Block TV, ito rin ang sinabi niya. Dream match kung makalaban niya. Ano eh, kung saan ako nagsimula, kung sino rin yung nagtulak sa akin. Kung paano ako na-appreciate to. Yun nga. Looney pa din. Parang gusto ko maramdaman kung paano niya ako dura-duraan sa mukha. May masamang tinapay ka o na, gusto ko tang talunin. Hindi ganun niya eh. Parang Gusto ko yung tang battle lang na makaharap sa isang- homage lang na kaya dahil sa'yo, kaya ako, dati hindi ko gusto tong battle rap, pero dahil sa'yo, kaya napadpad ako rito. So, kung saan ako nagsimula, gusto ko dun kung baka nga pag naalaban ko si Kuya Luns, okay na ako eh. Sa reaction video nga na ginawa ni Looney, dito ni-review nila ni Don Pau ang finals ng Matira Mayaman na Mot vs. Six Threat. At dito sinabi ni Looney kung magbabalik battle man siya, isa si Mot sa gusto niyang makalaban. Pero si Mot, isa yan sa mga i-consider ko na kung may lalabanan man ako, babalik ako. Si Mot, parang magandang talaga yan. Simot, no? Ayan, Dito yung una narinig. Mot, hanga ako dyan sa bata na yan. Magaling talaga. Ever since napanood ko si Mot, para siyang hindi nagpabaya talaga mula nung bata siya. Yun nga, yun ang... Hanggang ngayon, napaka-consistent, napaka-humble. Yun din, yung isa, kung ba't gusto ko siyang... sa totoong buhay, itong batang itong bait din talaga. Mabait talaga, Alam mabait. mo, kulang din sa kanya talaga, sinasabi ko rin sa kanya, yung magyabang ka naman ng konti. Minsan nga nakakasakit sa kanya yun yung masyado niyang pagiging humble kasi parang Kasi yung fan niya parang... hindi lang din yung fans, yung mga haters parang nagiging gasolina yun. para ano yun siya. Hindi, tsaka sa fan niya rin sana, ang hirap mo naman pagtanggol niya. Kasi Tama, dapat totoo, parang sa fans din. nasasaktan din yung fan niyan. Kasi parang, ilaban mo naman kami. Bigyan mo naman kami ng dahilan na yung may ka, yung sobrang bait din niya kasi talaga eh. May mga resulta nga siya na di ba, na yung resulta ng laban na ginagano niya yung kalaban. Yung pinuna nga ni Six kanina na parang kita sa sa tayo mo, sa tandigan mo. Dapat Tsaka deserve niya rin talaga yun dahil nasubaybayan ko si Mot talaga. Pati yung evolution niya. siya. Sa pagsusulat, sa pagpe-perform. Pati paggawa ng kanta, solid din siya gumawa ng sa kanta, yung pa isang saludo rin ako sa batang yan. Pati tumugma, ang galing tumugma. Walang yung mga kanta niya, walang, alam mo yun, parang, pati doon pag nag-rhyme siya, hindi rin siya nabubungian ng mga syllables talaga.